So ayan mga kabakyard, may sisiw na pala tong pair ko ng English Budgie. So ang pairing na to mga kabakyard is maganda talaga siyang maglimlim, and then maganda din siyang bumuhay ng mga painakay mga kabakyard. So mayroon siyang na-produce ngayon mga kabakyard na dalawang mga painakay. Actually mayroon siyang 4 eggs mga kabakyard, kaso dalawa pa yung napisa. So dito naman sa kabila mga kabakyard, mayroon din silang 4 na painakay. So hindi pa napisa ang isang itlog mga kabakyard. So 17 days lang mga kabakyard, may itlog na sila. Ay mga kabakyard, isang mainit na hapon po sa ating lahat mga kabakyard. So kumusta po kayo? So sa araw na to mga kabakyard, mayroon akong isi-share sa inyo dahil ang dalawang breeders ko mga kabakyard na mga magagaling mag-breed is 17 days lang mga kabakyard. Mayroon na agad silang mga painakay. So samahan nyo ako mga kabakyard, ipakita ko sa inyo. At isabay ko din mga kabakyard ang mga vitamins ko na ibinibigay sa aking mga breeders na may mga painakay, at yung mga pagkain ko mga kabakyard na i-minimix sa kanila para mabilis lumaki ang kanilang mga sisiw. So huwag nating patagalin mga kabakyard, start na tayo. Hi mga kabakyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So unahin muna natin tong pair ko mga kabakyard ng English Budgie, Yellow TCB. So ayan mga kabakyard, pumasok na po sa loob ng nest box ang hen. So nagti-check na siya mga kabakyard sa nest box na pag-itlogan nila mga kabakyard. At dito naman sa kabila mga kabakyard, ang parisan ko na Prillback Hago double crested mga kabakyard. And then yung lacewing palo ko mga kabakyard na palakit hen is ayan, nasa loob na po ng nest box mga kabakyard. So nakita ko na itong nagbe-breed mga kabakyard ang pairing na to. So baka sa susunod na araw is mayroon na silang itlog. So update ko din kayo mga kabakyard sa mga breeders natin na ipinagpari sa aking munting ibunan. So ayan mga kabakyard, nakasilip-silip na po yung hen sa labas ng nest box mga kabakyard. So maganda po ang English Budgie mga kabakyard na ibon dahil malaki sila, and then maganda din sila tingnan mga kabakyard pag nakadapo sa padapuan. Kasi yung mga balbas nila mga kabakyard, ang lalaki at saka ang didiin. So maganda silang tingnan mga kabakyard kapag dapo sila sa padapuan mga kabakyard. So itong pairing na to mga kabakyard is ito yung English Budgie ko na white TCB yung hen, and then yung kak mga kabakyard is yellow TCB. So ang mga pagkain nga pala na ibinibigay ko mga kabakyard sa kanila is mayroong oat growth, canary mix, at saka meron ding sunflower mga kabakyard. So maganda kasing bigyan natin ng ganito mga kabakyard ang ating English Budgie na mayroon ng sisiw para marami siyang masubo mga kabakyard sa kanyang anak, at para marami din siyang sustansya na maibibigay sa kanyang mga painakay mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, nakasilip na pala yung hen. So ang hen na to mga kabakyard is maganda talaga siyang maglimlim ng itlog kasi 17 days lang mga kabakyard, may isisiw na agad siya. So, ang gamit ko nga palang vitamin sa kanila mga kabakyard is Bitracin Classic. So, nasa 13 pesos lang po ito mga kabakyard. And then, ang isang ganito mga kabakyard is aabot na yan ng tatlong 1.5 mga kabakyard na plastic bottle. So, yan po yung pinagmixan ko mga kabakyard kapag nagbibigay ako ng Bitracin Classic mga kabakyard sa aking mga ibon. So, maganda din kasi mga kabakyard na magbigay tayo ng mga vitamins, lalong-lalo na mga kabakyard sa ating mga ibon na may mga painakay. Kasi kailangan nila yan mga kabakyard para sa mga vitamins na maibibigay nila sa kanilang inakay, at saka para din mga kabakyard may energy sila na magsubo sa kanilang mga anak mga kabakyard. So kaninang umaga mga kabakyard, nagmix na pala ako ng Bitracin Classic. So ngayon, kasi umabot na ng 5 hours mahigit mga kabakyard, kaya binigyan ko na ulit ng plain water yung aking breeder na English Budgie mga kabakyard. So bago nga pala tayo mag-open ng nest box mga kabakyard is mabuti na katukin muna natin. So ang tendency po mga kabakyard pag kinatok natin is ma-prevent natin yung pagkatakot ng ating ibon mga kabakyard. So hindi nila ma-injured yung mga sisiw nila if may sisiw na sila sa loob mga kabakyard, and then if may itlog na sila is hindi po mabasag. Kasi pag once hindi nyo kinakatok mga kabakyard, and then yung ibon nyo is matatakotin. So ang tendency po niyan mga kabakyard, pag nag-open kayo bigla sa nest box ng inyong ibon na nasa loob is maaari pong mabasag ang itlog. Kapag may inakay is maaari ding malaglag ang inakay o di kaya mapilayan dahil natatakot yung hen pagbukas nyo ng nest box.
So, check muna natin mga kabakyard dahil may dalawa na siyang sisiw. So, ang pairing nga pala na to mga kabakyard is 17 days lang. May sisiw na agad sila. So, maganda tong ganitong breeder mga kabakyard dahil magaling siya maglimlim. And then, madali din siya makaproduce mga kabakyard ng mga painakay. So, ito yung mga inakay niya mga kabakyard. Dalawa, maliliit pa. At busog na busog mga kabakyard. Ayan. So, magaling talaga tong English Badgie ko mga kabakyard. Mag-alaga ng sisiw and then maglimlim. Kasi yung ibang ibon mga kabakyard, aabot pa yan ng 21 days bago makaproduce ng inakay. So, mayroon namang mga ibang ibon mga kabakyard na 18 days makaproduce na ng painakay, 19 days makaproduce na ng painakay. So, depende pa rin yan mga kabakyard sa mga breeders natin. Kapag mayroon tayong mga breeders mga kabakyard na magagaling, tulad sa breeders ko na ipinakita sa inyo, so, madali yung production yung mga kabakyard sa mga alaga nyong ibon if mayroon kayong ganitong breeder. So, dagdag tips ko din sa inyo mga kabakyard, pag ganito ang ugali ng breeder nyo mga kabakyard na magaling silang maglimlim, madali silang maglimlim, magaling silang sumubo ng mga painakay. So, dito mga kabakyard, kukuha kayo ng additional breeder nyo dito na pwede nyo gawing breeder mga kabakyard kapag mayroon ng mature dito sa ganitong parisan. Kasi pag once mga kabakyard, magaling yung parents mga kabakyard magbuhay ng mga painakay. So, ang kanilang mga anak mga kabakyard is magaling din bumubuhay ng mga painakay. So, ganito yung practice ko dito mga kabakyard sa aking ibunan. Ang pagpili ko ng mga breeders mga kabakyard is nag-base ako sa attitude at ugali ng kanilang parents mga kabakyard kung paano mag-alaga ng sisiw at kung paano maglimlim. So, kapag mayroon kayong ganitong breeder mga kabakyard na magaling maglimlim, magaling mag-alaga ng sisiw, so dyan kayo kumuha mga kabakyard na mga future breeder nyo kabakyard dahil maasahan nyo ang ganyang bloodline ng ibon na mag-alaga ng mga painakay at bumuhay ng mga painakay. At magaling din ang ganitong klase ng ibon mga kabakyard na gawin yung pamuster mga kabakyard sa mga ibon na ipinag-project nyo. Katulad po ng kapag nag-project kayo mga kabakyard ng Hagurumo at saka gusto nyong madali ang production sa kanila mga kabakyard. So pumili kayo mga kabakyard ng magaling na breeder na maglimlim, magaling mag-alaga ng painakay para mabilis ang production nyo mga kabakyard. So tulad po sa ipinakita ko sa inyong dalawang breeder ngayon mga kabakyard. So ang ganitong ugali ng breeder mga kabakyard is maasahan nyo to pagdating sa pagpupuster ng mga itlog mga kabakyard. So ayan mga kabakyard, balik tayo sa topic natin. So mayroon na po silang 4 na painakay. So actually mga kabakyard, medyo malaki na tong isa at saka yung pangalawa is busog na busog. And din yung bunso nila mga kabakyard is maliit pa. And din yung isang itlog na yan mga kabakyard is fertile din yan. So antayin lang natin mga kabakyard na ma-hatch yan kasi may 5 itlog tong breeder na to. So ang mga binibigay ko nga palang patuka mga kabakyard sa aking mga parakeets na may mga painakay is nagbibigay ako mga kabakyard ng chicks booster. And then nagbibigay din ako mga kabakyard ng canary mix. So ang chicks booster po mga kabakyard is nakakatulong po yan na mabilis lumaki ang ating mga sisiw. And then nakakatulong din yan mga kabakyard na maiwasan natin ang pagkamalnourished ng ating mga painakay mga kabakyard. So samahan din natin mga kabakyard ng canary mix para hindi mawala yung mga nakasanayan ng ating ibon mga kabakyard na pagkain. And then kapag mayroon kayong mga gulay na bakanti sa bahay mga kabakyard katulad ng talbos ng kamote, kangkong, pichay, so pwede kayo magbigay mga kabakyard sa inyong ibon na may mga painakay para mayroon silang ibang source ng vitamins mga kabakyard na mapagkukunan sa mga isusubo nila mga kabakyard sa kanilang painakay. So and then kapag mayroon din kayong mga vitamins mga kabakyard katulad ng essential vitamins and then katulad ng mga Bitracin Classic, so pwede din kayo magbigay niyan mga kabakyard para madaling lumaki ang inyong mga painakay at maganda yung kanilang health mga kabakyard. So katulad nito ngayon mga kabakyard, ang parents po ng mga painakay na itong nasa baba is back-to-back rainbow material para kids po sila mga kabakyard. So mayroon po sila ngayong 8 na sisiw na nasa nest box mga kabakyard. So bumaba na itong dalawa mga kabakyard dahil nag-start na po silang tumikim ng mga seeds mga kabakyard na ibinibigay ko sa kanilang magulang. So ayan mga kabakyard, nag-start na pong kumain ng kak para isusubo niya sa kanyang inakay.
So dito naman sa kabila mga ka-backyard, ang sweet talaga ng dalawa mga ka-backyard. O, tamang-tama, February 14 bukas mga ka-backyard. Pang Valentine's yung mga ginagawa nila mga ka-backyard. So ayan. So ang ganitong estado mga ka-backyard, isinyalis na po ito na malapit na pong mag-itlog ang hen dahil palagi na siyang sinusubuan ng cock. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe mga ka-backyard para lagi kayong updated sa mga videos ko nilalabas. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-enjoy lang po tayo sa hobby natin kung saan tayo masaya.